running in the 2028 presidential elections dahil sa mga nakikita natin sa bayan natin na dapat ayusin, dapat baguhin. Hello po mga ka-Vital and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. VP Sara Duterte, hinahanap at hinahunting na ngayon ng ICC or International Criminal Court naglabas na ng order sa susunod na mga aarestuhin na mga sangkot din sa kasong crime against humanity na dahilan ng pagka-aresto ng dating Pangulong Duterte. 5 pa di umano ang mga personalidad na nasa listahan ng ICC na mayroong arrest warrant. At kabilang di umano rito, sina VP Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa dahil sa pinsala ng war on drugs at AJK ng dating Pangulong Duterte. Matatandaang nakauwi na di umano ng bansa ang Vice Presidente pagkatapos nito bumisita sa nakadetain na ama sa The Hague, Netherlands. Pagkatapos ng mahigit isang buwan ay bumalik ang Vice Presidente sa bansa. Samantala, naging mainit ang pagharap sa Senate inquiry na pinangunahan ng Senator Amy Marcos, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Humarap sa pangalawang pagkakataon ang mga cabinet officials na itinuturing mga sangkot sa pagpapaaresto kay FPRRD. Nagkasagutan sa pagdinig si DOJ Secretary John Vic Crispin Remulla at Senator Bato de la Rosa sa kung sino ang totoong pumirma at ang utos para i-surrender ang dating Pangulo sa ICC. Maging si CIDG Chief General Torre ay sinagot din kung may nilabag ba o wala ang mga opisyal sa pagpapaaresto kay FPRRD. Nanindigan si Secretary Remulla na wala silang nilabag na batas sa pagpaaresto ng ICC sa dating Pangulo. Ayon pa kay Remulla, ang hakbang ni Duterte sa pag-alis sa ICC noong 2019 ay nagpalala pa di umano para mas lalong madidiin ito sa mga kaso nito sa ICC at walang tutol na pagpapasuko ng bansa sa kanya sa International Criminal Court. Yes, General Torre. Bakit siya kinaladkad? Hindi namin maintindihan. As Attorney Delga has himself admitted, sinasabi niya may medical emergency, may mga opinion ng doctors niya, which is contrary to the opinion of our doctors. And I think we can put that to rest already na walang medical emergency because the President himself, before he landed on the plane, made a video, sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So, I think talagang ngayon, Hindi ang nasubstantiate pasyente natin. nagsasabi noon, ang doktor po. Nasubstantiate, na personal choice, by the way. nasubstantiate Hindi natin, yung, ma'am, army doctor. na wala nga talagang medical emergency. And Balik you have the tayo kay hindsight Attorney Delgra. of a 2020 vision, 2020. Okay lang yung collateral damage, yung mga katabi ni Presidente Duterte. Okay lang na saktan, arestuhin, na walang kasalanan yung mga katabi at nandyan para lang sumuko si PRRD. Ma'am, I do believe that everything that I did during the time are all within the ambit of the law. Kung ngayon, kung may mga taong gusto magreklamo at ireklamo ako, I can answer them on the proper forum if they file the appropriate charges in court. Thank you, ma'am. Yes, Attorney Delgra, did you think you were going to be the next to be arrested? Ang sinabi Yes, ninyo Madam kasi Chair. ang sinabi ni General Torre nung nakaraang hearing, nung first hearing, you are going to arrest Attorney Delgra. Tama po? After I arrested A.S. Mijaldea, ma'am, when I came back to the room, I told him, you're the next. So he stepped out and then left PRRD and PRRD said, let's go. Tinakot mo na, bakit hindi mo inaresto si Attorney Delgra? He already stopped preventing me from doing my job. So umalis na siya. How was There's no he need for me. preventing you? Hindi namin makita sa video, Attorney Delgra. You stopped preventing him. What exactly were you doing that prevented him? Perhaps if I may recall, just a few minutes before that, Madam Chair, sinabi ni General Torre na inaresto niya na si E.S. Mijaldea at ako na yung susunod. Sa totoo lang, pagkatapos niya, and then eventually, 5 minutes thereafter, sumunod na si former President. And which is not true. Kasi pagkatapos ng umalis na si E.S. Mijaldea, nagbanta pa si General Torre na hihilain ko yan. I was still there beside the President. And actually, I did not
left the side of the president. I was pulled out by one of the PNP personnel away from the president. And that's shortly thereafter, few seconds thereafter, they were able to secure the body of the former president. Ando na, maraming mga PNP na who surrounded the former president. And that was when I realized that they were able to secure the former president. And I realized then that he would now be brought to The Hague, as what General Torre has been telling us throughout the day that he will do it. So, obstruction of justice ang sinasabi ninyo tungkol kay Attorney Delgra at kay E.S. Medialdea, pero hindi na inaresto si Attorney Delgra. Tama po ba? Kasi sumakay na si PRRD sa eroplano. Yes, ma'am. Kung tutuusin, hindi na kailangan magbuhat ng kamay, magkaladkad, hilain. Kasi sumama naman pala eh. After they were after I made it very, very clear that the escalation of yung aking pag-i-insist na sumunod sila sa aking sinasabi na sumakay si Presidente sa eroplano, ay talagang nakita nilang desidido at determinado tayo doon. So, in Disidido fairness kayo naman, hanggang sa nananakot kayo, nagbabanta kayo, nanghihila na kayo, physical na yung hawak ninyo. for whatever it's worth, ma'am, wala namang umabot. Hindi, and I would like to give credit to Attorney Delgra and to the former president na hindi na umabot sa ganong level sapagkat sila naman ay sumunod na, si former president ay sumunod na at sumakay sa eroplano after all those things happened. Pero napakaliwanag sa ating revised penal code, sa obstruction of justice, napakaliwanag rin sa manual ng PNP na dapat walang force, violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will of the arrested person. So, bawal pa rin yun, di ba, sa manual ninyo? Bawal talaga yung paggagamit ng dahas, pananakot, pambabanta. Bawal yun eh. Ma'am, the word there is reasonable force. Ang bottom line ng context ng lahat ng yan ay reasonable force. Kaya nga, Was it reasonable given that Attorney Delgra was just sitting there and saying that Article 59 should apply? Bawal ba magsalita? tapos na yung panahon na yun, ma'am, ng pagkipag-argumento. Sinabi ko rin sa kanila dyan, ma'am, kung hindi nila sinabi dyan sa... Yun ang nagbigay ng taning. Ba't nagmamadali? Sa mga video na Palagay ko gabing-gabi na ang yan, mga ma'am, no? karapatan walang taning. Ang sabi ko nga dyan, ma'am, is, again, I will reiterate it to this forum, hindi ito ang lugar para tayo makipag-argumento sa batas. Ito ay panahon na ini-implement namin ang warrant at dapat sumakay na si PRRD sa eroplano. Kung may reklamo kayo, asuntuhin nyo na lang kami. And again, I would like to reiterate that standpoint na I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man, kung may mga tao mga nasaktan, they are always welcome to file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can Sa discuss anumang about it. pamamaraan, We basta can- maaresto mo. Parang ganun ang sinasabi As long as ko, there no? is reasonable force, we use reasonable force. And yun nga ang sinasabi namin kung andito si Senator Bato, alam na alam yan, lecture yan ang force continuum. Yun ang basically force continuum is the one that mandates yung Yung force continuum mo palapad ng palawak. Sabi ko, di ba sabi mo, ang mission mo, arestuhin lang ang dating Pangulo. Bakit pati si E.S. Medialdea, si Attorney Delgra, hindi naman bahagi ng mission mo yon? Di ba escalation na to ng mission? Lumawak na lang ng lumawak. Pati yung iba, dinamay-damay na wala namang kinalaman doon. Inaresto na, kinaladkad na, tinakot na. Tama ba yun? nakita nyo naman, ma'am, si Attorney Delgra pa lang hinawakan ko, bigla lang pumasok na si Kitty. Lalo na siguro pag andyan sila at pinatayo na ang presidente at dahil Ako na sa naman, plane. General, sasabihin nyo sa akin, takot ka sa babae. Escalation of force lang, ma'am, ang tama lang namin. Tama Kahit lang sa na babae? yung appropriate force lang. Yung appropriate force lang. O delikado Hindi naman nga, si ma'am. PRRD yan Hindi naman yan ang mission order mo. Mission order mo si PRRD, hindi lahat ng kalakip na at kalapit niya. Anyway, ma'am, as I said, we'll just, kung may mga gustong magreklamo doon na sa tingin nila ay
na nalabag ang kanilang mga karapatang pantao. We committed mistakes. May edad na rin si Attorney Delgra. May sakit si E.S. Medialdea. Tignan mo naman yung nakaharap sa kanila. Kaya ba nilang pigilan kayong mga pulis na arestuhin si PRRD kung ninais ninyo? Tignan naman ninyo yung itsura. Yes. Di ba, libo-libo yan eh. Ang pinagmalaki pa, 7,000 ang handa. Yes, ma'am. They actually were successful in preventing us from taking custody of the president for 10 hours. Nung in-escalate na lang namin at inalis na namin sila sa scene, saka pa lang namin nagawa ang aming misyon. Pinagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang. Kaya hahayaan ko na lang kahit labo-labo yung kwento po ninyo. Magtiisan po tayo pero hindi talaga ako natutuwa dahil hindi nagsasabi ng totoo at iba-iba yung sagot. Napakahirap ng ganito. Dumating nga kayo. Hindi naman pala handa magsabi ng katotohanan. Punta na natin na yung hindi napunta nun dati, Prosecutor Fadulion, nabanggit ni Attorney Delgra yung Article 59. At sinabi ng DOJ, paulit-ulit, na the Rome Statute does not apply. Prosecutor Fadulion seems to think otherwise. Your March 12 certification repeated it not once but twice. And I'd like to know, when did you issue that certification which is dated March 12 but which you now say is a mistake? It was issued on March 12, 2025, Madam Chair. Sorry? March 12, 2025, in the afternoon. So you issued it on March 12. Hindi ba dapat bago ma-aresto? No, ma'am. The certification is supposed to attest to the fact that the DOJ was there to ensure that the arrest of the former president was done without his rights being violated. We were there. We were personally present when the arrest Yes, was made. nakita namin sa video. Opo. So, ito pong certification ay pinagawa po dahil sa kakailanganin daw po ito sa pagdala kay former president or pag-receive sa kanya pagdating po doon sa Hague. That was the reason why Hindi namin maintindihan kasi March 12 na umaksyon yung DOJ samantalang sinasabi ni Secretary Remulla kanina na siya nag-order. Paano nagkaganon? Yung order nahuli pa sa March 12, yung aresto March 11. Let me clarify, Madam Chair. The certification is supposed to certify to the fact that the former president was arrested, and his date of arrest was on March 11, 2025. Now, erroneously, it was indicated there as March 12, 2025. The certification that we will be presenting to you later was prepared in the afternoon of March 12 to certify and attest to the fact that the former president had in fact been arrested on March 11, 2025. And this was sent to Ambassador Lacanilao for the purpose of him presenting it when the president reached The Hague. Okay, we've read the Para po makumpleto po or to, how would I say it, to cover all bases that all the requirements that were needed were actually complied with. yung pala eh. Mismo yung ating prosecutor, sinasabi yung Article 59 will apply. Bakit dinisregard ninyo, General Torre, nung isinisigaw ni Attorney Delgra yung Article 59? Parang sinabi ninyo na it does not apply, tuloy-tuloy pa rin kayo at binaliwala ninyo yung pakiusap niya yung Article 59. Ma'am, I always refer the legal issues to the DOJ. No, nandun ka na eh. Andun na si Attorney Delgra, nakikisuyo na yung Article 59 will apply. Ibig sabihin, magkaroon ng counsel, dalhin sa korte na Pilipino, at yung iba pang mga patakaran na nakasaad dun sa Article 59. Sinasabi na nga nung abogado, sinabi pati ng DOJ ngayon, bakit binaliwala mo? That is something that I cannot decide on at that time, ma'am, and the DOJ is there. I refer everything to them. I defer to their legal opinion. And the order has not changed. The order is still bring the president to the plane that will bring him to The Hague. So yung Article 59, hindi ninyo alam yon. Sa madaling sabi. I know that it is a legal question, ma'am. That's why I refer it to the DOJ. That's something that I will not decide upon. I don't see you referring to anyone. Nakita ko talagang sabi nga ninyo, diskarte na ninyo yon kasi nandun ka, ikaw yung lead officer. Di dapat desisyonan mo na. Wala ka namang sinasabi doon na talagang i-refer mo na natin sa DOJ. Hindi ka naman huminto ng ganon.
Basta tuloy-tuloy ka lang. Parang binaliwala mo nga yung sabing Article 59. Bakit ganun? There's no change in order at that time, ma'am. So the mission is still the same. Bring the president to The Hague through Madam that Chair. plane. Yes, Senator Bato, please. He has been telling all the time, telling this committee that the order did not change. Kaya nga, pinaklaro ko dito, yung order na yan, galing kay Chief PNP. No? Nadalhin talaga siya sa dahig. Did it ever cross your mind na mag-isip-isip ka? Itong order na ito, legal ba ito? Am I not violating any provision of the Constitution, yung ginagawa kong ito? Kung sinusunod ko itong order na ito? Hindi mo naisip Since yan? the time up to this point, sir, that question never crossed my mind that this could be illegal. First and foremost, the DOJ team is with me. The Prosecutor General is with me. The Chief of the Philippine National Police is with me. So I don't think there's any reason for me to have any doubt on the legality of the order. How about yung violation sa Bill of Rights na ginawa ninyo? Again, sir, the DOJ is with me, the Chief PNP is with me, so I really don't have any reason to believe on or question the legality of the order, sir. So I do believe up to this point, since we started this operation, that everything that we did is within the bounds of the law. Naku, Continue. General Torre, dinig na dinig namin, paulit-ulit si Attorney Delgra, Article 59. At nalilito kami, ba't hindi mo tinawagan yung DOJ? Teka, may Article 59 na sinasabi. Abogado ka ba? Ma'am, speaking of the DOJ, Attorney Fadulion, the Prosecutor General, was there. Nandun kayo at sinagot ninyo yung sinisigaw ni Attorney Delgra na Article 59 ng Rome Statute po. We were there, Madam Chair, and we heard everything. Pero if I... Statement, sir. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Glad to be back dito sa Manila after a few weeks po na diretso tayo sa probinsya. Tuloy pa rin po ang trabaho natin dito sa Kongreso kahit naka-break. Magandang umaga po. Thank you. Rosalie Cas from UNTV for today's first question. Good morning po, Kong. May latest dubious names po kayo na na-uncover sa ARs ng confidential funds ni VP Duterte. For soundbite purposes po, can you elaborate? Well, dito kukunin natin. Magandang basahin na para makita natin yung mga celebrity names, yung mga napalabas na yung mga wala pong records ulit to, no? As nakita niyo naman po yung trend ng mga sunod-sunod na pangalan. Si Hanilet Camille C, si Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, saka si Erwin Q. Ewan, saka si Gary Tanada at si Joel Linangan. Ang daming Fiona, actually, na names. And yun nga, pare-pare, yung sa trend po natin talagang lahat po sila walang record sa PSA ng birth, death, saka marriage. Pero sabi ko nga po, maganda rin po na tignan natin yung mga number po, yung 600 plus na meron pong records. Kasi kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. So, we will look into that as part po ng continuing po na trabaho natin dito sa House of Representatives. Yung 600 po na may records sa PSA, how do you plan to get their records? Are you officially going to formally request the PSA to provide records of the 600 recipients? Mga more or less mga 600 plus to sa OVP, then 200 plus po sa
sa DepEd. As yung sa ginawa rin ng committee siguro, total itong mga pangalan na to, saka yung mga number of names na to, na-submit na at napag-usapan na during the hearing. So, we will do our own siguro mini investigation, pero nandiyan naman po yan sa committee level na, so makaka-request naman po tayo. Sir, tapos na po ba kayo magrepaso ng 4,000 ARs ng confidential funds? Or may aasahan pa tayong makikitang mga dubious names na dadagdag doon po sa listahan? Well, madami po yung pangalan eh. So, parang ano nga eh, parang teleserye, 'di ba? Pakonti-konti may lumalabas. So, again, we have to verify. Mas maganda naman po na sigurado po tayo na itong mga pangalan na to eh meron or wala pong records. Kung since part po kayo ng leadership pero hindi kayo part ng House Prosecution Panel, I guess the House prosecutors are updating you on the latest about their discussions and impeachment preparations. Can you share something to us po? Itong nakaraang 2 linggo medyo I know that they're preparing and nag-aaral po sila. Pero ako po more on actually, galing sa inyo po yung mga latest na information na nasagap ko kasi nga parang 2 linggo nga po na higit na nandun ako sa probinsya. Continuously campaigning but tinitignan pa rin po natin yung mga nangyayari sa national scene. I know that they're preparing. I know that they're meeting. I'm not sure ng frequency nila kung gaano sila kadalas mag-meet saka mag-preps ngayon. But still, syempre, kahit na election po, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ng prosecutors natin. On our part, syempre, we will support the leadership, we will support the House in terms of what we can do lang naman po. Kami naman po, nandito lang naka-ready na humaharap po sa taong bayan saka sa ating mga kaibigan sa media para mabigyan po ng kaukulang impormasyon regarding po dito sa parating po na impeachment natin. Last on my part na lang po, nakabalik na po ng Pilipinas si VP Duterte kahapon, kagabi, after almost a month na pagstay sa The Hague para po asikasuhin yung kaso ng tatay niya after the turnover to the ICC. Do you have any message for her in relation to the pending impeachment trial? Welcome back po to our VP. Hindi ko alam kung bibigyan niya ako ng pasalubong. baka, syempre maganda nakabalik siya kasi nga paghahandaan na itong mga susunod na buwan. At in terms of yung biyahe niya, personal trip naman kasi talaga yun at naiintindihan pa namin. So, welcome back po, ma'am. Sundot lang, do you think she will be more prepared to face the impeachment trial now that she has returned already to the Philippines? Well, I guess she should be prepared kasi when we were doing the hearings, parang they were actually asserting na mag-impeachment na lang, di ba? Para sa korte, pagdebatehan sa korte, ilatag yung mga ebidensya. So I think they should be. Thank you, Rosalie. Gab Lalo from Inquirer Online. You're recognized. Sir, good morning. Sir, I'll play devil's advocate lang kasi may mga tao, including mga supporter ni VP Sara, na nagsasabing parang gawa-gawa lang yung mga pangalan na nilalabas ng House doon sa mga acknowledgement receipts. Kasi nga naman, parang hindi naman daw sila tanga para gumawa ng ganung mga weird na pangalan. Ano pong masasabi niyo doon, sir? Well, sabi ko nga, sa briefings, sa hearings, wala naman pong napaliwanag, wala naman pong maayos na pagsagot kasi nga parang evasive sila sa issues na yun eh. So, meron pong procedure dyan, meron pong guidelines dyan. At sabi ko nga, meron na pong impeachment at sabi ko nga, hindi pwedeng sagutin yung mga tanong na yan. Eh, ang point lang naman natin, pera ng taong bayan yan.
So, pag nasa ground ka, talagang alam naman ng tao na pwedeng gumamit ng code names, ulterior na names. Pero sabi ko, ang dali lang ipaliwanag yan eh. Pag napaka-simple naman po. Susundin lang yung guidelines. May paraan po dyan sa paggamit ng confidential funds. Meron po dapat sundin tungkol dyan. Nung hearing pa lang dapat napaliwanag na nila yan. Kunyari sir, nung hearing, nung kasagsagan ng good government hearings, nagsabi ang OVP na, confidential to, pwede ba naming i-reveal kung sino tong mga to through an executive session? Would the House have agreed with that? Actually, nasabi ko yan sa isang interview na kung humingi silang executive session pero they had all the time, they had all the chances, sabi nga nila. Pero wala naging show yung nagkaroon ng puro drama. So, ang hirap po na tansyahin yung kada hearing nun kasi nga laging may pagdating diyan sa part na yan hindi na po klaro lahat, wala pong kasagutan. Hanggang ngayon wala pa pong sagot. Kaya nga sabi ko sa impeachment na rin siguro magkakaroon ng mas klaro na kasagutan tungkol dito. Pero right now, sabi ko, maganda rin po makita yung anggulo ng mga tao na mayroong pangalan at mayroong pong pagkatao at may requirements po from the PSA. At syempre, itong mga taon to, maganda rin po malaman kung nakatanggap nga po ba sila o hindi. Sir, last na lang on my end. I know you can't speak for OVP or for the Vice President, pero sa tingin niyo, sir, kasi kayo yung nagre-release na sa inyo nang gagaling yung mga review ng mga kakaibang pangalan Ano yung tingin yung nasa utak nila nung ginawa nila yung mga ganitong pangalan? Kung sakali nga na fictitious tong mga to. Parang kakaiba kasi parang nilaro Well, tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential